Ang hangin eh. Kaya naman. Happy birthday to you. Patay na. Happy birthday. Happy birthday. Oh, ano ba yan? Wala naman. At dito natin sisimulan ang ating vlog. Siyempre, kasama natin ang ating pasahero today na bulilit, ang aking pamangkin. So, nandito po kami ngayon sa Jollibee SBMA sa may main gate po, katabi ng Forever Bridge. At dito po magsisimula ang aming trip. Samahan niyo po kami. Dahil special po ang ating trip today, pupunta po tayo ng Balanga, Bataan. Hello mga bossing! Kamusta kayong lahat? Welcome back po sa aking channel. Today is very special day kasi it's my birthday. So ngayong araw, magse-celebrate tayo ng 1 taon na naman ng buhay ko. At syempre, gusto ko rin kayong makasama sa special na araw na to. So samahan nyo ako sa mga fun memories at good vibes na mangyari today. Let's go! Bago po ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tao na naging part ng journey ko this 2024. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan, at syempre sa inyo mga bossing na palagi sumusuporta sa akin. Wala ako bang hiling kundi magpatuloy ang magandang takbo ng buhay at syempre na maging masaya tayo lahat at maging healthy syempre. Lahat tayo may mga challenges pero tuwing birthday, parang it's time for us to reflect, magpasalamat at maging positive sa mga darating pa. So salamat talaga Lord, salamat. Kaya sa lahat ng mga nagtiwala sa akin, salamat po. Yung mga message nyo na nagsasabi na inspire kayo sa mga ginagawa ko, yun yung pinaka biggest gift para sa akin this year. Simulan natin ang ating kwentuhan sa question na ito. What are the things you should be thankful for this 2024? Anong mga bagay ba yung pinagpapasalamat mo this 2024 na naranasan mo? Marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos, di ba? Sa mga nagdaang taon, di ba, na hindi tayo pinabayaan ng Lord. Marami tayong struggles, maraming circumstances, maraming nangyari. Pero ito ka ngayon, napagtagumpayan mo lahat ng yun. At still, you are strong enough to face another challenge sa buhay natin. Take time to reflect on that question. Alam nyo, magugulat kayo, marami kayong dapat ipagpasalamat. Kasi tayo minsan, di ba, nakakalimot tayo magpasalamat kahit yung maliliit na nangyayaring maganda sa buhay natin, nakakalimutan natin magpasalamat. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Alam nyo, this is the powerful verse, isa sa mga sinulat ni Paul sa Thessalonians, especially for the Christian believers. That is to maintain the attitude of being thankful for everything. Na kahit dumaranas sila ng matinding persecution that time, is to maintain be thankful. Of course, minsan ang hirap magpasalamat, lalo na kung merong ang sakit or may nawala na mahal mo sa buhay. Super hirap magpasalamat. Kaya nga po,
sinasabi dito ni Paul is magpasalamat ka hindi dahil sa pangyayari sa buhay, kundi magpasalamat ka sa bawat pagkakataon. Sa madaling salita, kahit ano man ang ating pinagdadaanan, may dahilan pa rin tayo magpasalamat sa Diyos. So bakit ba ito mahalaga? Alam nyo, life is full of highs and lows. Ang dali lang minsan magpasalamat pag alam mong all things are going well, di ba? Pero sa verse na to, matututunan natin na paano ba natin i-maintain yung attitude of gratitude in the midst of hardship. Acknowledging that God is so sovereign over all situation. In His presence remains constant. So, paano ba natin mapapatunayan na tapat ang Diyos kung palaging sarap na lang or ginhawa? Mas minsan mapapatunayan mong tapat ang Diyos. He is faithful kapag dumadaan ka sa ganitong mga circumstances at hardships. Living with thanksgiving shifts a person's focus from their troubles to God's faithfulness. Totoo po, hindi po madali yan. But it is a choice. Kung pagtitiwala mo ba si God o hindi. To recognize that He is still in control, even in the difficulties. Alam nyo, this kind of thanksgiving brings peace sa isang tao for trusting God that He is working through every circumstances. Bawat araw, meron po tayong chance para magpasalamat sa nangyayari sa atin. It's either bad or good. Nasa atin po kung kanino tayo magtitiwala. Mabilis lang po yung buhay. Mahirap mabuhay kung ikaw ay walang attitude ng pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Magaan po ang buhay pag tayo ay natututo magpasalamat sa araw-araw. Tignan nyo na lang yung mga taong mabilis pasalamat sa Diyos o nagtitiwala sa Panginoon. Nakita nyo ang sobrang gaan ng buhay nila. Kahit kulang sila, hindi perfect yung buhay nila, pero andun pa rin yung sa kanila yung saya at yung joy. Bakit? Kasi alam nila that God is in control. Huwag nating gawing tayo mag-control sa buhay natin. Alam nyo, kung lagi mong kinokontrol yung buhay mo, laging ganito, laging dapat ganito, dapat ganyan, nawawala sa atin yung attitude ng pagiging thankful in everyday. Kasi planado na natin eh. Pero kapag nagtiwala tayo sa Panginoon at alam natin siya ang may control, kahit ano pa yung mararanasan mong problema or hardships, alam mo andyan si God. Oo, hindi mo kontrolado yung mga mangyayari sa hinaharap. At hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari. Hindi masama magplano. Hindi masama isulat yung mga pangarap mo sa buhay. Pero, alam mo, sa mga plano mong ito, still, God is in control. Kahit mabago man yung pangarap mo, hindi ito yung mataak mo landas, pero alam mo si God, hindi ka niya papababayaan. Napakaraming dahilan para magpasalamat sa Diyos itong 2024. Sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga breakthrough na naranasan natin. Kailangan lang alam natin
na ang biyayang ito ay nagmula hindi sa kakayanan natin. Yung mga blessing na natanggap natin this 2024 is nagaling kay God. At siya yung pinagmulan. Nasa Morong Bataan na nga pala kami. And nagpahinga lang kami dito sa may 7-Eleven. Tapos pinick up ko na rin yung kapatid ko para sabay-sabay na rin kami magbiyahe papuntang Balanga. So dito kami sana marami tayong napulot na aral na naman today sa aking binahaging Bible verse. And I hope this coming 2025 magsimula tayong may pusong punong-puno ng pagpasalamat sa ating Diyos. Ayun, sobrang ganda din talaga ng mga tanawin dito sa Morong Bataan Bagak na road. Nakailang beses na ride na rin ako dito, pero ang sarap laging dumaan dito sa daanan na to. Bakit? Kasi ang daming mga puno, ang daming mga scenery ka makikita, mga bundok. Napaka cool at chill lang yung ride dito. Hindi kagaya dun sa kabila sa Dinalupihan Road. Medyo mainit na, tas ang daming mga truck. So every time na pupunta po ako ng Balanga, Bataan, dito po lagi yung choice ko na daan. Kasi ano lang, chill lang yung ride. Hindi mo ramdam yung init. At syempre, nagpictorial tayo sa daan, hindi mawawala yan. At yun, nandito na po pala tayo sa Balanga, Bataan, sa Kabog-Kabog. Kabog-Kabog po tawag nila dito sa lugar na to. Malapit lang po ito sa Mount Samat. Sa mga nakapunta na po ng Mount Samat, siguro nadaanan nyo na rin tong daan na to sa Kabog-Kabog. Hindi pupunta yung mga tao rito masyado sa Mount Samat. Mas gusto nila yung mas local na view. Marami pa pong view rito na magaganda. Yung view deck, and then yung Duhat Trail. Kung familiar po kayo sa Duhat Trail. Madami-dami na rin po ako napuntahan na mga pasyalan dito sa Kabog-Kabog. Kasi nga po yung ate ko dito ay nakatira. So mas marami silang alam. Kaya dati nga Mount Samat lang yung alam kong puntahan dito eh. Pero nung tumira na sila dito sa sa Kabog-Kabog, ay marami pa palang pwedeng puntahan dito. At today, pupuntahan naman namin ngayon yung tinatawag nilang Gabon River. Pasyalan din po yan dito sa Kabog-Kabog. Marami po naliligo rito, mga iba-ibang lugar din according sa kanila, sa mga pamangkin ko. Actually parang nga siyang yung itsura niya parang nasa Bicol ka kasi dami din niyog. Dumaan kami ng Quezon, ganun din, parehas din, puro niyog. So feeling ko nasa Quezon ako tsaka sa Bicol nung pinuntahan ko to lugar na to, kasi ang daming mga niyog. Tsaka ang ganda ng place, nasa gitna ng bukid pero yung daan nila sementado, mabilis lang makarating doon sa ilog. Sana all, diba? Sementado yung daan papunta sa ilog. Ganda lang talaga ng tanawin dito. Sobrang nakaka-relax. Medyo malayo siya sa sa highway, pero lang, sakto lang.
Kasi di ka naman pagod sa biyahe kasi nga sementado yung daan. Nung huling punta ko rito, aanihin pa lang yung mga palay. So, kulay gold yung kulay ng bukid. So, susunod na balik ko rito, iba-vlog naman natin yung view deck nila dito. Guys, meron silang 7 view decks. So, sana mapunta natin lahat yun at makuhaan natin ng video. Iba-iba view nun. May dagat at may bundok. So yun guys, mga bossing, nandito na kami sa sa spot location namin na gustong puntahan. So kinuhaan ko lang ng malapitan yung ilog. Actually malakas to nung pumunta ako dito last time eh. Eh hindi na nag-uulan ng mga nakaraang buwan kaya humina na rin tubig. Ganda ng mga bato rito, sobrang ang kikinis. Halatang Virgin River pa siya. Di katulad sa Kawag na nahakot na yung mga bato. Dito wala pa. Kaya sobrang ganda. At syempre, hindi mawawala ang foods. Ayan. So, dito kami kumain ng lunch sa ilog. Salamat pa rin at kahit pa paano nakapaghanda pa tayo ng konti. Happy birthday. Tulungan pa kita! Ang hangin eh. Kaya naman. Happy birthday to you. Patay na! Happy birthday. Ano ba yan? Wala naman. I-blow mo na, mag-wish ka na, Pastor! Happy birthday! Alam mo ba yung kandila ilalagay? Alam mo ba yung kandila ilalagay dapat sa video ka? Di ba nagaganaw na ng cake? Ilan? 4? 4? Ah, English. Gusto mo ng English? 4. Ganito yung 4. JR! Pagdating na. Diba? What's your name? What's your name? Ay, hindi ka marunong magpabawal. Marunong yan. What's your name? Wash your mouth. Brush your mouth. Brush your mouth. Oh, Go bawal. to your room. Doon na siya na si Kuya Jason dyan. Go to your room. Hindi nanguha si Kuya. Taga-out na si Kuya Jason. Saan pa siya Wow, Kumuha siya, ayan, pumusto ka kumuha na. siya pantulos sa inyo. Ay, pantulos ba yun? Sabi ko ako'y magtatago. Inunahan mo na. Nilagyan ko nga yan ng harang eh. Nanganguha si Kuya Boyet ng lubid son. Tignan mo yung lubid niyo. Kuya,
Ay, ano yung mahal pa namin buhay namin, kuya. baging? Teka, mabasa. Grabe, oh. Akala ko lubid talaga. Ano lang pala to? Saan ka nakakita ng lubid dito? Makakakuha ka dito sa ilog? Malay mo naman. Oh my gosh! Stoy! Diyan! Tugatin kayo niyan! Pinaparawan yung mga ano kasi tubig natin. Spaghetti eh. Huwag Ayun mo na sa parawan. lilim. natin. Huwag yung paparawan. Huwag yung paparaon si Noemi. Mag-iiba kulay niyan. Ano yan, mag-melt. True. Ilayo nyo. Iusog na. Sayang wala si Jasmine. Kaya nga eh. Siya sana yung ano natin eh. Financer ka mo. Financier natin eh. Oo. Financer, wala kang pera. Financer. Umutang pa sa'yo. Ay, ikaw yung utang sa kanya. O paano? Nakaabot ka na sa dulo ng vlog ko. Hanggang sa susunod na vlog, mga bossing. Huwag kalimutan magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo. I love you all. At maraming salamat. God bless. Don't forget to like and share and subscribe. See you on my next vlog. Paalam. Bye-bye you.